4 reasons why I'm starting a vlog and why you should do. So first is storytelling. Hirap akong magkwento. So kung tatanungin mo ako anong nangyari sa araw ko, hirap akong i-express yung sarili ko at magkwento. And madalas pa nakakalimutan ko. Napapansin ko rin kasi na kapag nagkakwento ako, panay yung pause ko. So hindi tuloy-tuloy yung pagsasalita ko. Ang nangyayari kasi nasa isip ko na yung gusto kong sabihin and hindi lang ma-express ng bibig ko o hindi ko lang masabi. O minsan kasi ang bilis ko rin mag-isip pero hindi na makasabay yung bibig ko. So hirap akong magsalita. So naisip ko through vlogging, mas sanay ako magsalita and ma-express ko yung sarili ko. Second is creative outlet. So I used to play bass guitar pero lately kasi nawawalan na ako ng drive mag-play. And naisip ko naman na importante pa rin na may creative outlet pa rin. Meron naman ako somehow creative outlet kasi may gaming channel ako and nakakapag-edit ako ng videos. Pero for gaming kasi, I mean yung sa akin, puro cut lang ng gameplay ko ang ginagawa ko. So hindi siya, hindi masyadong napupush yung self ko na maging creative. So naisip ko na through vlogging, so kailangan ko mag-aral ng photography, ng videography, and yun, pag-edit mga videos na yun, and kailangan ko ring mag-aral kung paano mapakita yung isang lugar na creatively. So, yun yung magiging creative outlet ko through vlogging. Third is personal growth. So, ambivert kasi ako pero more on introverted. And kapag, yun, kaya hindi ako masyadong nagsasalita. And kapag hindi mo rin ako kausapin, hindi rin kita kausapin. And that's okay for me. Habang tumatagal kasi, napapansin ko na nawawala na yung confidence ko sa sarili. So, naisip ko naman na through vlogging, mapupush ako na mag-vlog in public. So, mahirap din naman mag-vlog in public kasi kailangan matapang ka din or may confidence ka sa sarili na kahit ano man yung isipin ng mga tao, go lang, vlog lang. So, yun ang naisip ko na through vlogging, magkakaroon ako ng growth sa sarili ko kung magsalita in public na may hawak pang camera na maraming mga tao sa paligid. Dahil doon, masanay rin ako makipag-usap sa mga tao kasi syempre, pangit naman yung vlog na walang salita-salita. Fourth is memories. So, hindi natural sa akin na mag-picture or mag-videos kung may mga event or may mga salo-salo. So, yun yung isa ko sa mga regrets na wala akong masyadong pictures and videos ng family o ng friends pag nag-outing, ganun. So, through vlogging, masanay na akong mag-video o mag-take ng mga pictures ng mga events ng family and friends, ganun. At syempre, dahil nasa internet, makita ko or mapapanood ko yung mga videos kahit nasaan ako. And syempre, yung ibang mga tao, pwede rin nilang panoorin yung mga videos. So in a way, parang legacy na rin na may iwan, kumbaga, na makikita ng mga tao yung ginawa ko noon or makita rin nila yung mga kasama ko dun sa videos and yun, parang memory keeping. So yun yung 4 reasons ko kung bakit ako magsa-start ng vlog. And sa tingin ko naman, applicable din naman to sa karamihan. Yun, sa'yo, applicable din to. So go na, start vlogging and start uploading. And kung interested ka na makita yung journey ko sa pag-vlog, na kung paano ma-develop yung pagsasalita ko, yung confidence ko sa sarili, please do subscribe. And I'm happy na nakaabot ka rin sa part ng video na ito. Thank you so much for watching. Bye-bye!